Piling natin sa ating linya ng komunikasyon ang Pangulo ng Akbayan, si Binibining Rafaela David. Makapanayan po natin kaugnay doon sa ginawad na parangal sa mga opisyal ng Kalayaan Island Group na una naong na-ban dyan sa China dahil doon sa deklarasyon po nila ng persona non grata sa envoy ng China dito sa Pilipinas. Pabatiin natin sa Bombo Radio Philippines, we're nationwide and worldwide. Si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Everly Rico. Welcome to the program. Good morning. At hingi po kami ng overview dun sa inyong paggawad ng West Philippine Sea Heroes Award dun sa tinaguriang Kalayaan 16. Ano ho ang rason na nasa likod po nito at kabuuan ng kwento, Binibining David? Sa mga tagapakinig natin sa Bombo Radio Philippines, binigyan natin ng paggawad doon sa West Philippine Sea Heroes, as West Philippine Sea Heroes, yung Kalayaan 16. Itong Kalayaan 16, sila yung mga local government officials ng munisipyo ng Kalayaan nilagyan ng travel ban ng China. Kasi kung nabalitaan ng ating mga kababayan, ito yung mga local government officials na nagpasa ng resolusyon na ang Chinese ambassador na paulit-ulit ng tinotrol yung ating mga Filipino officials ay persona non grata sa Pag-asa Islands at sa munisipyo nila. Mukhang medyo napikon yung China at yung tuloy ay nilagay sila sa travel ban. Tayo naman, naniniwala tayo kung para sa China ay may travel ban sila, para sa atin sila ay modern day heroes. Sila ay mga matatapang na Pilipino na nasa front lines ng laban na ito. At dapat suportahan natin sila laban sa pambubuli ng China. Kaya nga po, ginawaran natin sila ng award na West Philippine Sea Heroes. Kasi para sa atin sila ay mga makabagong mga bayani sa panahon ngayon. Kumbaga, I'm just curious, dahil parang ngayon ko pa lang ho ito narinig. Ito ba yung unang pagkakataon ho na naggawad kayo ng kalintulad na pagkilala dyan sa mga kababayan ho natin, lalo na sa West Philippine Sea? Actually, nung nakaraang taon ay naggawa din tayo ng West Philippine Sea Heroes Award sa frontliners ng Coast Guard, ng Navy at gayon din ng BFAR. Kasi kita naman natin sa balita, sila yung wina-water cannon ng China. Kaya para palakasin yung loob nila at malaman na ang mga Pilipino ay nasa likod nila dito sa pagdepensa ng West Philippine Sea, ay sila yung una nating ginawaran ng West Philippine Sea Heroes Award. This year, yung mga local government officials naman. Okay, pero ito lang, hindi ba kayo nababahala na baka gawin din po sa inyo? Iban din po kayo sa Hong Kong, sa Macau, at sa mainland China dahil dun sa pagkakadeklara nga ng persona non grata. Yun yung naging counteraction ng China. Ano ho ang inyong masasabi? Well, actually po medyo nakakatawa at nakakapagtaka kasi lalagyan nila tayo ng travel ban pumunta sa China. Kung tutuusin, sila yung nagpupumilit pumasok sa bansa natin at nagte-trespass sa West Philippine Sea. So, kung tutuusin po, sila yung nanghihimasok sa atin. Wala naman tayong pagpupumilit na tayo ang pumunta sa bansa nila. Sila po ang nagpupumilit na mag-trespass at i-occupy ang ating bansa. Okay, ang akin hong katandem dito si Bombo Everly Rico ay may ilang punto din na nais pong itanong. Bombo Ever? Meron din pong alinlangan po yung ilang Pilipino na baka lalo daw pong lumala itong tensyon sa pagitan po ng Pilipinas at China dahil parang ginagatungan pa raw po ito. Hindi naman po ba kayo nababahala na sa pagkilala po doon sa Kalayaan 16 ay lumala pa po yung tensyon? Yung ganyan pong mga linya ng China at mga pro-China na mga political leaders natin ay medyo gasgas na po. Kasi kung tutuusin, klaro naman sa nakikita natin, ang nagpapataas ng tensyon sa West Philippine Sea ay China. Hindi po mga Pilipino. Kasi tayong mga Pilipino ay ine-exercise lang po natin yung karapatan natin in the West Philippine Sea. Tayo po ay namumuhay ng mapayapa
sa Pag-asa Islands. Yung mga mangingisda natin ay matagal na pong traditional fishing grounds nila, yung mga portions ng West Philippine Sea. So kung tutuusin po, ay matagal na po tayong mapayapa na inaalagaan ang ating karagatan. Ang China po ang nagpapataas ng tension sa West Philippine Sea. Kaya all the more, wag po nating hahayaang takutin nila tayo, lalo na po yung mga nasa harapan ng pagdepensa sa West Philippine Sea. Suportahan po natin sila by making sure that we show them na tayo ay sumusuporta through this award. At gayon din, yung mga nasa gobyerno, sana ay suportahan sila, mag-invest sa mga pangangailangan nila, siguraduhin may mga batas tayong maipapasa, at para lalong ma-counter natin yung propaganda at fake news ng China. Alright, balikan ko lamang po itong pag-award po o pagkilala po sa mga opisyal ng Kalayaan Island Group. Ito po ba ay nataon lamang sa Chinese New Year o matagal nyo na po itong plinano na igawad po sa kanila? Ang aming sinasabi kanina, Chinese New Year ngayon, bagong taon na, sana magbagong buhay din ang Chinese government. Siguraduhin na magbaguhin na ang kanilang ang pag-asta at respetuhin naman ang batas ng international community, sumunod dun sa mga napag-agrihan, lalo na yung United Nations Conventions on the Law of the Sea. So bagong taon, bagong buhay na sana sa China. Since kayo po ay pamilyar po dun sa West Philippine Sea, dahil kayo po yung laging nangunguna sa atin ito coalition gift-giving activities sa disputed waters, ano po yung reaction po ninyo, ma'am, doon sa niluluto pong debate sa pagitan po ni Senator Marcoleta at dating Justice Antonio Carpio na plano na naman pong isagawa yan doon sa Kalayaan Island Group? Oo. Yung debate nila, naku, sa totoo lang, para sa atin kasi wala nang debate tungkol sa West Philippine Sea. Ang issue at ang karapatan kung ang kaninong exclusive economic zone yan ay nasettle na under the UNCLOS dun sa historic at landmark decision under the arbitration ruling noong 2016. So actually matagal na pong done deal yung debate na yan at sana itigil na rin ni Senator Marcoleta yung pagpaparot ng pro-China na mga linya. Since kayo din po nasa frontline po dito po sa mga civilian mission, dyan sa atin pong mga maritime feature, may mga plano pa po ba kayo, ma'am, na magsagawa po ng mga aktibidad o mga proyekto para mapataas po kahit papano yung moral po ng mga residente doon, lalong-lalo na pagkatapos po nitong controversial nga na naging pahayag po ni Senator Marcoleta na i-give up o isuko po itong Kalayaan Island Group? Tuloy lang po tayo sa ating mga civilian-led mission sa West Philippine Sea. Pero kaakibat po niyan, kailangan siguraduhin po natin na magkaroon ng mandatory West Philippine Sea education sa ating curriculum. Ibig sabihin po ay dapat tinuturo sa ating mga kabataan ang kasaysayan ng West Philippine Sea at yung pagkapanalo natin under the UNCLOS para yung mga ng fake news, yung iba, political leaders pa natin, yung mga tinatawag nating senadors, ay hindi mapapaniwala yung mga ating kababayan kasi nasa pag-aaral naman nila kung kanino talaga yung West Philippine Sea. So pag meron pong access to proper information yung mga kababayan natin, ay hopefully hindi sila mabubudol, hindi lang ng China pero ng mga senador. Alright, Bombo Dennis. Okay, nais ko din pong maitanong, after nung controversial na statement nitong si Senator Marcoleta na pakawalan na, i-give up, yung as to the very term na ginamit, yung Kalayaan Island Group, ay binuksan naman ng Kalayaan Municipality ang ilan hong lugar ho dyan para sa tourism package para sa mga Pinoy na nagnanais bumisita doon. Sa tingin ho ninyo, makakatulong ho ito para ma-boost yung ating claims dyan sa West Philippine Sea? O kaya ay hindi ba parang delikado rin ho ito? Ano sa palagay po ninyo? Hindi po natin isusuko ang Kalayaan Island Groups, kaya dapat po talagang suportahan natin yung mga plano ng local government officials natin. Kasama po dyan yung patriotic tourism na gusto po nilang simulan para makadalaw yung mga Pilipino doon at
makita nila yung kabayanihan ng ating mga kababayan. Huwag po tayo magpapabudol sa China, huwag po tayo magpapabudol sa mga senador, at pag-isahin po natin ang boses para marinig ng China na ang West Philippine Sea ay atin. Okay. With that, maraming salamat po, Binibining David, sa mga impormasyon na ibahagi po ninyo ngayong umagang ito. Mga kabombo, mga Ka-Star Nation, nakausap po natin ang presidente ng Grupong Akbayan, si Binibining Rafaela David. Kaugnay ho dun sa iginawad ho nilang pagkilala dyan sa tinaguriang Kalayaan 16. Ito ho yung 16 na mga dati at kasalukuyang opisyal ng Kalayaan Island Group na naban sa China dahil ho dun sa pagtukoy nila ng persona non grata sa envoy ng China dito sa ating bansa. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.